Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. Guys, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon, meron tayong katanungan. Kung magiging malamig ba o mainit ang iyong kapaskuhan? This holiday season, syempre, napakaganda na i-celebrate natin to with our specific person or sa ating target person or sa ating mga minamahal. Ano ba ang mga magiging kaganapan? Ano ba ang energies? No? Kung single kayo, meron bang sumisilip na paparating na bagong pag-ibig this holiday or this coming new year? Tingnan po natin. Spirit guys, send me messages. Anong energy ng person nila towards them this coming holiday or this coming new year? Meron bang bagong pag-ibig? Meron bang reconnection? Iniisip pa sila ng person nila? Anong magiging energy? Anong magiging posibleng kaganapan sa kanilang love life this holiday season? At ano ang mga gabay, mga guidance or mga sabihin natin mga advice para sa inyo? Oops, ang dami. Sige, kunin natin lahat yan. Knight of Cups, King of Pentacles, Eight of Wands, iba't ibang mga energies to, nafe-feel ko na. Ten of Wands, Six of Wands, Two of Pentacles. Kaya take what resonates po. King of Cups, Hangman, King of Wands, ayan, iba't iba talaga mga person ninyo. Three of Swords, Nine of Swords, Six of Cups, Page of Wands, Justice, Sun, meron ditong Five of Swords, and Knight of Swords. Iba't ibang mga energies, iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga kaganapan. No, pero ang pinaka nakikita ko dito, may mga iba kasi dito na maaring ano pa rin, sabihin natin parang durog pa rin ang iyong puso. No, ngayong Kapaskuhan or ngayong holiday season, no, parang nandiyan ka pa rin sa feeling of brokenheartedness. Nandiyan ka pa rin sa pain na kung saan maaring nandiyan ka sa isang toxic relationship. Kung hindi naman siya, kung wala naman kayong contact na ng person mo, na parang nandiyan sa ghosting, nandiyan ka sa feeling of longingness, of loneliness, nandiyan sa sobrang bigat ng nararamdaman mo. Parang, di ba dapat maging masaya this coming holiday? Pero, ang bigat pa rin ng pakiramdam mo kasi imbis na parang celebrate mo yon with your specific person, parang wala, nagdurugo ang iyong puso. So, napakalungkot. Pero, ang ano lang dito, maaring this season will give you clarity in mind. Yung Page of Swords dito is a good opportunity for you to reflect, to take it easy to yourself. No, take it easy. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Huwag mo masyadong
parang ilugmok yung sarili mo because, ayan you keep on thinking of that person na maaring umalis na sa buhay mo, maaring sabihin natin iba, pinagpalit ka o bigla na lang nawala, sumama sa iba, ghosting or no contact, or do not punish yourself. Okay? Kung yung mga taong ayaw makipag-ugnayan sa'yo, do not chase them. Because habang hinahabol mo sila, habang pinipilit mong gustong kausapin sila sa ayaw naman nilang makipag-usap sa'yo, ibinababa mo lang yung sarili mo sa pedestal habang sila naman ay tuluyang lumalayo. O parang lumalaki rin yung ego nila na parang etong taong to ay habol lang habol sa akin. Hindi mabubuhay nang wala ako. Parang, di ba? Do not do that. Huwag mong gagawin yung pahirapan ng sarili mo. Kung ayaw nila makipag-usap sa'yo dahil hindi nila alam ang kahalagaan mo, hindi nila pinahahalagaan o hindi nila nakikita ang iyong halaga, don't waste your energy to those kind of person. Somehow, matitimbang mo rin sa puso't isipan mo at yung mga emotions na yan, no, magkakaroon ka ng, sabihin natin, ng desire to just focus to yourself at marami kang pagkakaabalahan, mga opportunities, especially ngayong season, no? Parang ituon mo sarili mo sa mga pagkakakitaan. Okay? And eventually, it will come to you. You will be blessed kapag nag-focus ka sa sarili mo. Yung bigat na nararamdaman mo, yung pangapasanin na yan, sama, sakit ng loob, maglalaho yan dahil there will be healing. Etong sun dito gives you hope, gives you signs that there's still better. There is still something better that is coming for you. No, parang wag mo masyadong isipin na wala na mangyayari sa buhay mo. Without that person, ganito na, paano na ako mabubuhay nang wala siya, mga ganon. No. You yourself complete you at kaya mong umahon, stand up, mag-focus ka sa passion mo, kung ano yung mga nais mong gawin na hindi mo nagagawa ng kasama pa yung toxic na person na yon. No? Kung business man yan, pag-aaral yan, mag-travel yan, negosyo yan, kung ano pa man yan, doon ka mag-focus. At dahil yun ang ginagawa mo sa sarili mo, this season or this holiday or this coming new year, you're raising your vibration, mas magiging busy ka, magkakaroon ka ng recognition or achievements. Ibig sabihin, kung negosyo yan, mapapagtagumpayan mo. O, kung sa karera man yan, sa trabaho, you will be promoted. Sa pag-aaral yan, you will have achievements. No? At dahil doon, kapag hindi mo masyadong pinakaiisip na yung person na yun, yung toxic person na yun, yung iba kasi, paano sabihin na, bigla na lang siya nawala, gusto ko lang naman makausap siya, gusto ko lang naman na, para magkaroon ng closure. From the fact na ayaw niya makipag-usap sa'yo at wala na kayo ugnayan, do not chase, hindi kailangan ng closure. From the fact na iniwan ka niya ng basta-basta na lang, it's already a closure. So, just pray and ask guidance para palakasin ang kalooban mo at para maunawaan ang mga nangyayari sa'yo. Sa ngayon, maaring hindi mo naintindihan kung nandiyan ka sa panahon ng pighati o kalungkutan. Pero eventually, babalikan mo yung mga panahon na yan
at matatawa ka na lang sa sarili mo. Yung iba sinasabi, hindi na ako magmamahal pang muli. No. Kasi kapag ganun, ibig sabihin, binababa mo lang yung sarili mo sa pedestal. Ibig sabihin, iba, you do not give worth to yourself, that you are lovable, that you are worthy of love. Okay? So, dapat itaas mo yung vibration mo. Mag-focus ka sa self-love and care. Yung sabi nga nila, I would like to find someone who is perfect for me. No. Be the one. Be the perfect one. Love yourself. Alamin mo yung halaga mo. And you don't need to find anyone. It will come to you. You will attract. Kaya naman dito, ang dami merong Knight of Cups. Someone who is very emotionally, sabi natin clingy, emotionally expressing love. Someone na merong mayaman, hardworking, businessman. Someone who is very matured, emotional. And ito yung someone na marunong siya mag-handle ng isang relationship. At merong isang someone who is very good-looking and very passionate. Ang dami. Meron pa ditong isa na mas bata sa'yo na maaring gustong bumalik, offering friendship, reconnection, or expressing his or her love to you. Kaya, ang daming ma-attract sa'yo kapag nag-focus ka sa sarili mo, kapag inalis mo dyan sa puso mo rin yung hatred, no? Pakawalan mo na yan. Hayaan mo na ang universe, hayaan mo na si God. Ang sabihin natin, magbalik sa kanya ng nararapat na aral, parusa, o whatever. Basta mag-focus ka sa sarili mo. Okay? Because self-love, self-care is the most effective way for you to become more attractive. Kasi kung lagi kang nandiyan, nakalugmok, di ba, yung aura mo, di ba, parang yung mukha mo, parang, sinong ma-attract sa'yo sa ganun? Di ba? Ang laki-laki na ng eye bags mo, kakaiyak. Ganun yung aura mo, lugmok na lugmok. Hindi maganda. No, pero kapag you take care of yourself, go out, go with your friends, meet people, yan, exercise, eat healthy foods, sleep well, take care of yourself, pamper yourself, di ba? Mataas yung vibrations mo, yung aura mo, napakaganda, and you will become more attractive. No? Palagi mong isipin, hindi mo kawalan yung taong nang iwan sa'yo. Kawalan nila yon. Kawalan nila dahil hindi nila nakita ang kahalagaan mo. So, wag ka dun sa lacking mentality. Paano na ako mabubuhay nang wala siya? Lacking mentality yan. Wala nang iibig pa sa akin. Wala na ako mahanap pang iba. Wala na magmamahal sa lacking mentality yan. No, dapat nandun ka sa abundance mentality. Which is, I love myself. I am worthy. I am deserving of true love. I am deserving of a deep, loving, committed relationship. I focus to myself. No, you raise your vibrations at sobra nagiging attractive ka. Hindi lang sa love, kundi sa mga opportunities pa pagdating sa money, career. You will become more powerful because you take control of yourself. Okay? So, ganun po yun. So, ito yung parang pinaka-guidance para sa inyo, especially sa mga, andyan pa kayo sa mga panahon ng sobrang, sabihin natin, broken-heartedness. Natural lang, because you have emotions, you have feelings, you feel lonely, you feel sad, pero
that happiness is a choice. Choose to be happy without that person because that person doesn't deserve the kind of love that you can offer. Okay? You are worthy of love and you are so attractive. Yan yung palaging iisipin. Okay? So, makakatulong po to take meditations, to always pray, and to just focus to yourself. Palagi mong iisipin, you don't deserve that kind of treatment. You deserve to be loved. So start with loving yourself, okay? Helpful people, maraming mga tutulong sa'yo. Huwag mo sarilinin ang problema. Unlikely. No, it is very unlikely for you not to be loved because you are lovable. You deserve to be loved. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Ayan o, give thanks for the blessings of love soon to come your way. Kung yan man lang yung specific person mo na you would like to manifest coming back to your life, maaaring may mga proseso pa si God para sa taong yon para magbago, para sa panahon na muli siya magbabalik sa iyo, kung siya talaga ay ang karapat-dapat para sa iyo, ay for the better. Hindi yung magbabalik siya pero walang pagbabago. Ganun din, wala. Toxic pa rin ang relationship ninyo, di ba? So, trust the process. Sa ngayon, focus to yourself. You become more attractive. Believe. Self-love and care. So powerful yan. You will become more attractive. You attract more blessings. Blessings of love. Of abundance of wealth. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Have a good day po and God bless.